Ito na, tunay na ang pag-aresto, paghuli kay Senador Bato ng ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, naku po, eto na. Ay pumapalag-palag pa ho, mga kaibigan, dahil ito ho ay totoo na at real na. May kumpirmasyon tungkol ho dito sa biglang paghuli ng ICC Interpol kay Senador Bato. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Unahan ko po kayo usapin na tunay na paghuli dahil tunay na ang arrest warrant laban ho kay Senador Bato na galing sa ICC. Nako, ay iyakan na naman itong mga didilis at saka mga DDS. Sasabihin nyo na naman na kinidnap si Bato de la Rosa. Talagang ang mga katuwiran nyo ay lumantugtugin na. Wala bang bago naman? Dahil tuwing may huhulihin sa kampo ng mga didilis, ang ikakatuwiran lang po nila ay harassment. Pag ICC naman ang nanghuli, sasabihin ay kinidnap. Diyos ko po, Rodi Santissima Malabirin. Eto, ibabagi ko po sa inyo ang resibo, mga kaibigan, tungkol dito sa kalalabas pa lang na balita na nakita. Ano ang nakita, mga kaibigan? Ang resibo katibayan tungkol dito sa tunay na paghuli kay Senador Bato diyan po sa kanyang pinagtataguan sa loob ng imburnal. Aba, ay lumalaban pa ho. Huwag yung tatanim ha. Sa bagay ang ICC ay hindi ho marunong magtanim yan. Ang mga Interpol na padala ng ICC, hindi ho marunong magtanim yan. Yan ho ay nagbabase kung ano ang utos na legal. Pero itong si Bato ho, dapat ang kinuha nito ay agriculture. Dahil ito ay mahilig magtanim noong pa man panahon ni Digong Duterte. Datapwat sa puntong ito ang kanyang sinapit. Siya ang nang-aaresto noon ng illegal sa pamagitan ng pagtanim. Subalit ito ang supli niya. Siya naman ang aarestuhin ngayon ng ICC Interpol. Nako, eto na mga kaibigan ng katunayan. Huwag niyo pong kaligtaan panoorin, magugulat kayo mga kaibigan. Eto na po ang katibayan, ipaplas ko po diyan sa screen. Ilang oras lang ang nakakaraan ito napakainit na balita. Usapin na hindi fake news, usapin na tunay na ang pag-aresto kay Senador Bato dahil tunay na ang arrest warrant ho sa kanya galing sa ICC. Inuulit ko para sa lubos nyo pong pangunawa. Heto, nandiyan ang larawan ni Bato. Makikita nyo po na sa screen. Babasahin ko po ang nilalaman. I also seen the warrant and I can confirm that the warrant is real. And I push the warrant for more than few minutes. Mga kaibigan. Nako! Ano mang oras ikaw Bato? May paglalagyan na. Medyo tipid lang muna tayo mga kaibigan. Baka tuluyang makatakbo ito. Nandiyan ang katunayan na confirm na totoo ang arrest warrant laban kay Bato. Ayon po dito kay Attorney Jesus Palces. Mamaya ipapaliwanag pa natin. Dahil marami ko pong ayon sa aking pagsaliksik, ay marami na po ang nakakita ng arrest warrant na talagang totoo. But medyo tipido sila. Siyempre dapat nga ito hindi binabalita Kaya lang binalita ko, naibalita na nila. Kasi talagang itong si Bato, nandyan sa loob ng imburnal.
mga kaibigan, tingnan po natin kung paano ang paghuli maya-maya strategy. O ito, buhat sa Pilipinas today, the warrant is real. O ibig sabihin, totoo na ang warrant. Kaya hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi po natin na totoo na ang paghuli ng ICC Interpol laban kay Senador Bato, ay nandyan po, the warrant is real. Ibig sabihin, totoo na ang paghuli dahil totoo na ang warrant kumpirmado. Babasahin po natin ang nilalaman. Sinang-ayunan ni Atty. Jesus Palces ang pahayag ng political analyst na si Richard Hydrian na totoo ang arrest warrant ng International Criminal Court ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. I saw a big picture of Bato. I saw details that would help police enforce the warrant. Places where Bato could be found, his circumstances, his hometown barangay. Sabi ni Atty. Palces sa kanyang dating Twitter post nitong Webes. Actually, napanood ko yung interview nitong si Richard, isang political analyst, ba? Tama? Kung nakakamali man ako, i-correct nyo, na talagang nakita niya ang arrest warrant. Hindi ko lang po pinarinig sa inyo, pinakita yung video kasi English ho. Gusto ko pag nagtatapik ko ako ay purely Tagalog para na sa ganun po ay tangkilikin natin ang ating sariling wika, mga kaibigan. But okay lang kahit English ho. Kaya tayo ho, basta nagtalakay, ang gusto ko ay Tagalog. Ito po. Matatanda ang mula November 11, 2025 ay hindi na dumalo si Senador Bato sa mga sesyon ng Senado matapos i-announce ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na may arrest warrant na ang ICC. Dahil isa pa, marami ang nagbibigay ng anumang public opinion na kapag nagtopic ko ako ng English ay nakikiusap po sila na kung pwede ay Tagalog na lang ang itopic natin o batayan. Kaya hindi ko na po pinakita yung English na interview kay Richard, isang political analyst na talagang nakita niya ang arrest warrant na totoo at nadumpa ang picture ni Bato, mga kaibigan, at marami pa po siyang ibinunyag dito, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya kabang-abang ito, medyo tipid pa lang muna dahil sa mga oras na ito, alam ko no isang araw pa ay nakahanda ho ang ating mga kinahukulan, mga kapulisan o anumang Interpol. Alam ko, nagtutulong-tulong sila. Kaya't magugulat po tayo o hindi na tayo magugulat pagising natin isang umaga na itong si Bato ay dala-dala ng ICC Interpol, isakay sa aeroplano upang dalhin diyan sa Dahig, Netherlands at Ecuador. Hanggang ngayon po, wala pa tayong ikangay mainit tungkol dito sa katayuan ngayon ni Bato. Dahil itong balita ho na ito ay kanina pang umaga, but ngayon ho ay nag-aabang tayo. Ibibigay ko po sa inyo ang latest update bukas tungkol dito sa pagtugis kay Senador Bato ng ICC Interpol. At siyempre totoo na ang pag-aresto at totoo na rin ang arrest warrant. Ayun ho, sa binahagi ko po sa inyo. Sanlay ko sa video na ito. Maraming salamat, bye-bye. Alapak.